Okay, welcome po sa GA1 Mauban Area Satellite dito sa Quezon. Magandang hapon po sa lahat ng GA1 family at especially po sa GA1 Mauban, sa aking mga miyembro, GA1 Sampaloc na pinangunahan po ng ating pastora, si Pastora Badet Gonzales. Welcome po kayo sa atimunan po, sa panguna po ng aking anak na si Pastor King Gonzales. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sa aking mga kapatid na bagamat sa hapon ito ay ganito ang ating sitwasyon ngayon, tandaan natin na maglalawan lahat ng bagay pero kailanman ang salita ng Diyos ay hindi po ito mapipigilan. Salamat po sa technology ito na patuloy po natin narinig ang mabuting balita na kung saan ay naganap ang salita ng Diyos sa social media. Salamat po sa mga leader, mga servant of God na patuloy pong nangangaral ng mabuting balita. Sapagkat ito po yung ating pong katungkulan upang magampanan po natin ang ating pagkatawag, ang ating calling. Kaya po sa hapon po ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon na ating pag-aaralan, na ang title po natin pag-aaralan ay So Great Salvation, na kung saan na sa salita po ng Panginoon sa Matthew chapter 4 na kung saan bago po si Jesus nandoon ay siya po ay tinukso ni Satanas, ay nabalitaan po niya na matapos siya mag-ayuno ay nabalitaan po niya na si Juan Bautista ay nakulong. Kaya po hindi po siya tumira sa lugar ng Galilea, kundi siya po o ng Nazareth, kundi po siya po ay tumira sa Capernaum, na kung saan sa lugar ng Galilea, yung pong lugar ng mga Hentil. Kaya po sabi po dito sa Bible na aking pong tinitingnan, aking binabasa, na natupad po yung prophecy ni Isaiah, upang sa panahon po ito ay dito po nagsimula na si Jesus ay mangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po niya sa kanyang pangaral sa Matthew 4:17 natin po pag-aaralan, ay sabi po niyang ating Panginoon na repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sabi ng Panginoon na tayo ay magsisi, pagsisihan natin at talikdan ang ating mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Kaya po ito po yung napakagandang mensahe ng ating Panginoon, na bago niya simulan ang kanyang ministry, agad niya sinabi na kinakailangan talaga, number one, ay upang malaya makakilos ang ating Panginoon sa buhay ng tao, sa ating lahat, ay mahalaga na tayo maging malinis ang ating kalooban. Pagsisihan muna natin ating mga kasalanan. Sapagkat sa ating pong pagkilig sa salita ng Diyos, napakahalaga po na tayo may malinis at maayos na puso. Malinis na kalooban. Pagkat niya po ang susi upang sa ganon ay malaya po makakilos ang ating Diyos sa ating buhay. At maunawa natin ang mabuting balita na mensahe ng ating Panginoon na ating pinag-aaralan. Dahil sa ating pagbasa ng Bible, mahalaga ang mensahe ng Panginoon, na mahalaga na ating pong suriin ang ating mga sarili upang maunawaan natin at maintindihan natin ang mga salita ng Diyos na ating narinig. Repent, sabi ng Panginoon, for the kingdom of heaven is at hand. Yan po yung kanyang sinabi. Sapagkat sa panahon natin ngayon na ito po yung mga katanungan ng maraming tao na kahit hanggang ngayon ay makita natin na ang dami pong nalilito. Sapagkat napakarami pong reliyon na lumalabas at lahat po ng reliyon ay nagsasabi na ito ang totoo, kami ang tama. Wala pong reliyon na magsasabi na sila ay mali. Lahat po nagsasabi ng totoo. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, mahalaga na mensahe ng Panginoon na kinakailangan na atin mo ng talikdan at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Ano po? Sapagkat kung ating pong babalikan po natin ating salita ng Diyos sa lugar ng Acts chapter 16 verse 30-31, na kung saan ay noong po si Pablo at si Silas ay nabilanggo,
dahil sa pangalan ng salita ng Diyos, ay may dalawa pong bantay ng bilangguan ng si Pablo at si Silas ay nananalangin at umaawit sa ating Panginoon, ay lumindol po sa kulungan at namuksan ang lahat ng kulungan. Nakalag ang kailang mga tali sa kanilang mga kamay at paa. At kung saan ang bantay na gwardiya ay natakot at nagtatangka itong magpakamatay sapagkat siya papatayin at parurusahan kapag nakalaya ang mga bilanggo. Ngunit siya po ay pinigilan ni Pablo. Ano po? Pinigilan po si Pablo na sapagkat sabi niya, huwag, narito kami. Sabi ni Pablo sa bantay. Kaya po, ang sabi ng bantay, tulungan niyo po ako, paano po ako maliligtas? Sir, what must I do to be saved? Sabi po nung bantay. Kaya sabi po ni Pablo dito, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yan po ang sabi ni Pablo at ni Silas doon sa bantay. Manampalataya at maniwala lang po siya sa ating Panginoong Kristo at siya po ay maliligtas. Ano po? So, great salvation, hindi lang po ito more than great. Hindi lang po ito basta great salvation, kundi it is so great for the following reason. Ito po yung ating pag-aaralan. Bakit na napakadakila ng ginawa ng kaligtasan ng ating Panginoon? Number one, sabi po dito ay it was the first preached by the Lord Jesus Christ. He said to Zacchaeus, sabi po niya, today salvation has come to this house because he also is the son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Makita po natin dito ang attitude ni Zacchaeus na patuloy niya ang ating Panginoong Kristo sa kanyang tahanan. Sa pagtuloy ng ating Panginoong Kristo, ay nakita natin na buong pusong tinanggap ni Zacchaeus ang ating Panginoon. Ano po ang reaksyon ni Zacchaeus nung tanggapin niya ang ating Panginoong Kristo at siya manampalataya at maniwala? Ang ginawa po niya, sabi sa ating Panginoon ay, Panginoon, akin pong ibebenta ang aking mga ari-arian at pagkatapos ibabalik ko ng ika-4 na beses ang lahat ng aking nadaya. Ano po? Agad niya pong sinabi yon sa ating Panginoon Jesus sapagkat naramdaman niya ang presensya, ang kapangyarihan ng ating Panginoon at agad po siyang naniwala sa ating Panginoon. Ito po ay kabaligtaran ng isang binatang mayaman na sinasabi po sa Luke chapter 18 verse 18 na kung saan ito pong mayamang binata, isa po may katungkulan sa isang bayan, ano po, sa Israel, sa isang part ng Israel, na kung saan sinabi ng binata na, Panginoon, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano po? At sabi ng Panginoon, dahil ba ang aking utos, ang utos ng Panginoon, ang 10 utos ng Diyos, sabi niyo, huwag siyang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magdadaya, igalang mo iyong ama't ina, at huwag kang sasaksi. At huwag kang magsinungaling, huwag kang magsasaksi sa hindi katotohanan, sa walang katotohanan. At sinabi na binata sa kanya sa ating Panginoon Jesus, lahat ng iyan po ay akin ang ginawa. Subalit sabi ng ating Panginoon sa kanya, kung gusto mong maging ganap, ang iyong panampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa binatang mayaman ay, ibenta mo ang iyong mga ari-arian at ipamahalo mo sa mahirap at pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Makita po natin dito na malungkot na umalis ang binatang mayaman sapagkat sabi ng Bible, siya ay napakayaman. Kaya nga po nasabi ng ating Panginoon, napakahirap talaga na isang mayaman ay makapunta sa kaharian ng Diyos. Pero hindi mo masama na maging mayaman. Ang masama lang po
sa isang mayaman, sa isang may pera, ay yung mahalin mo ang pera. Love of money. Ano po? Pero kung gagamitin mo ang iyong kayamanan, katulad ng ating sinasabi natin, Panginoon, ito itulong mo sa mahirap, ipamahal mo sa mga nangangailangan, yan po ang kalooban natin, Panginoon. With the love of money is the root of all evil. Ilan pong ibigin mo ang iyong kayamanan. Mahirap po yung magmahal sa salapi. Ano? Yan lang po ang isang word na kinakailangan pag-aralan ng maraming pera o ng mayaman ay yung love of money. Pero kung hindi niyo po mamahalin ng pera at ito'y gagamitin mo sa mabuting kaparaanan para sa kalooban ng Diyos, ito po ay mabuti. Amen po ba? Okay. Number 2. Aside po dito na after His death, burial, resurrection, and ascension, the Lord Jesus sent the Holy Spirit to proclaim salvation to the lost through the apostles and all believers. Wow! Praise the Lord. Sinabi po yan ng ating Panginoon sa John 16:7-15. Iniwan niyo po ang banal na Espiritu Santo matapos siya mamatay at siya po yung umakyat sa langit at nagbilin siya sa atin na ipangaral natin ang mabuting balita sa lahat ng dako at sasamahan niyo tayo. Sabi ng Panginoon na bautismo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Huwag kayong matakot, sasamahan ko yung hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa dulo ng mundo. Kaya makita po natin dito na pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay muling nabuhay. At sa kanyang pagkabuhay, naroon po ang ginawa ng ating Panginoon na ipinangalan ang mabuting balita at iniwanan niya ang banal na Espiritu Santo upang tayo po ay samahan at tulungan. Upang magawa natin, sapagkat katotohanan po na kung wala po ang Panginoon sa ating buhay, hindi po natin magagawa. Sabi ng Bible, apart from God, we can do nothing. Salamat sa ating Panginoon na ang banal na Espiritu Santo ay kanyang iniwan at hinayaan niya na ito'y kumilos sa buhay ng lahat ng mga apostol at sa ating lahat ng mga nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Ganyan kadakila ang ating Panginoon. At sabi po sa number 3, sabi ng Panginoon dito, sa ating babasahin, this salvation is the only salvation. Wala na pong ibang kaligtasan na maaaring maligtas ang lahat ng tao, kundi sa kaligtasan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo. No one is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Yan po sabi ng Acts 4:12, na kung saan walang pangalan sa silong ng langit na sino mang na maaaring ikaligtas ng lahat ng tao. The name above all name. The name that's so great. The name of Jesus Christ. Wala po talaga ibang pangalan na maaaring ikaligtas ng lahat ng tao, kundi ang ating Panginoong Kristo. At wala pong simbahan na maaaring mangako o mababasa sa ating salita ng Diyos na kung ikaw ay kasama sa isang simbahan ay maliligtas ka. Tanging ang pangalan lamang. Walang ibinigay na pangalan lamang. Walang pangalan ng simbahan. Minsan nga po naging issue ang pangalan ng simbahan na kapag daw ang pangalan ng isang simbahan ay wala sa Bible, ito po hindi pangalan. Hindi po ito wala daw sa Bible at hindi po ito parang hindi ito tamang simbahan. Ano po? Pero ang sabi ng Bible, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng lahat ng tao. Dahil ang ating Panginoon lamang po talaga ang siyang daan, ang siyang katotohanan, at ang buhay.
At walang makaparoroon sa ating Ama na nasa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Yan din po ang sabi ng John 14:6. Kung saan, si Jesus lang po talaga ang ating pag-asa. Sila lamang ang anak ng Diyos. At wala ng iba na ibinigay ng ating Amang nasa langit na sukat ikaliligtas ng tao. Kaya mahalaga po ang ating Panginoon sa Kristo ay makilala ng lahat ng tao. Kailangan po na tanggapin natin siya na si Diyos. At di lang mo siya basta tao. Siya po ay 100% God and 100% man. At yan din ang instruction ng ating Ama na nasa langit. Na sabi ng Panginoon na sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Sabi po ng John 3:16. Yan ang sinasabi ng ating Ama. Ng ating Diyos Ama na nasa langit. Sabi ng Panginoon, sabi niya, gayon lamang ang pag-ibig ng ating Ama, ng ating Diyos, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang instruction ng Diyos. So, kinakailangan po natin na makilala si Jesus. Ano pa sabi ng John 1:12? Na ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun ang instruction ng Diyos, ng ating Ama. Sapagkat kung di po natin papakinggan ang instruction ng Ama, na kilalanin natin ang ating Panginoon sa Kristo, hindi po makikilala ang ating Ama. At sumusuway ka po sa kalooban ng ating Diyos Ama. He is the way. Jesus Christ is the way. Siya po yung daan upang makilala natin ang ating Ama. Upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Follow the instruction of our Father in heaven. Kilalanin. Accept Him as your Lord and Savior. Nothing else. Yan ang instruction ng ating amang nasa langit. Ang siya kilalanin at tanggapin sa ating buhay upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ito po. Sapagkat nasabi ng Panginoon sa Bible, sa Judgment Day, when He comes to judge, every knee will bow down. In heaven, on earth, and in hell. And every tongue will confess that He is Lord. Nakita po natin, na lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Lahat ang mga nasa langit, ang nasa lupa, at maging ng mga nasa impyerno, even the devil, even Satan, shall confess that Jesus is Lord. Lahat po yung magsasabi. Lahat po yung luluhod. Ngayon, paano po tayo luluhod? Pagdating pa po ba ng judgment na kung saan nakatulong tayo? Dahil aside po ng ating conclusion na aking babasahin, sa John chapter 3:17, ang sabi po dito, mahalaga po natin na malaman natin to. Simulan po natin sa 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. 18. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ito po yung malinaw na kasulat. Hindi parurusahan ang nananampalataya sa anak ng Diyos. Ibig po sabihin, there is no judgment. Hindi na po i-judge ng ating Panginoong Jesucristo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang hahatod po sa atin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pagdating ng araw ng paghahatol,
Ngunit, alam natin ng Diyos yung mga pangyarihan. Alam ng Diyos kung sino ang naniniwala sa Kanya, kay Jesus. Wala po ibang mag-judge kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya lang po. Kaya kung kilala mo siya, tananggap mo siya, sigurado po, nakilala ka rin niya. At kabilang ka po sa hindi hahatulan ng ating Panginoon. Yan po ang malinaw na mensahe ng ating Panginoon. There is no judgment to those who believe in Him. You are exempted. Sa time ng Judgment Day. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ulitin ko po sa verse 18, John 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang mananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, sa mga taong na hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo, ito po ang kasasapitan ng mga taong hindi tatanggap, hindi mananampalataya, hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo na siyang tanging daan, ang siyang tanging nating pag-asa, ang siyang tanging nating kaligtasan sa buhay na ito. Ano mang mangyari, ano mang panahon, na kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Kristo, kasama ka sa hindi hahatulan. Kasama ka sa hindi hahatulan, kahit dumating ng judgment. Ngunit, hinahatulan ng parusahan ang hindi mananampalataya sa Kanya. Apakasimple lang po naman ang mensahe ng Panginoon natin eh. Mananampalataya ka, exempted ka sa judgment. Hindi ka mananampalataya, i-judge ka, parusahan ka. Saan ka po pupunta? Ano mo pipiliin mo? Mananampalataya kay Jesus o hindi mananampalataya kay Jesus? Parusahan o hindi parusahan? Pagdating ng Judgment Day. Yan po isang malinaw na dapat malaman ng lahat ng tao. Oo, may judgment. Oo, sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos. May paghahatol na gagawin. The Great White Throne Judgment. Ngunit, tanda po natin, napakadali po na tanggapin. Napakadali po na maniwala. Wala po itong bayad. Anytime, in any place, kahit sa oras na ito, na ikaw, kapatid, ay nakikinig ng mensahe ito ng ating Panginoon, tanggapin mo siya. Tanggapin mo po siya. Sapagkat napakalaki po ng benepisyo. Higit sa lahat, ang pangako ng Diyos na kung tatanggapin mo si Jesus, ay tatanggapin mo ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Ang tanging namamatay lamang po sa tao, itong ating katawan, itong ating flesh. Ngunit ang ating pong kaluluwa ay hindi po mamamatay. At kung sakali mang sinasabi sa Bible na may kamatayan, ito po ay ang kaparusahan na tatanggapin. Ito po yung judgment na tatanggapin ng mga taong hindi naniniwala o sasampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Bakit pa hinihintay pa natin na tayo hatulan? Samantalang may mensahe ang ating Panginoon na kung tatanggapin natin si Jesus ngayon, ay hindi ka na parusahan. Ito yung ating conclusion. Sa John chapter 3, verse 17 to 18. Na kung saan naman, na kung ikaw ay tatanggihan mo, o inineglect mo, babaliwalain mo sa oras nito, ang mensahe na narinig mo, sayang. Sayang po ang buhay mo. Sayang ang kaluluwa mo. Kung di kininiwala sa kaluluwa, tandaan natin, spirit, our God is spirit. Hindi natin siya nakikita. The angels are spirit. Hindi natin sila nakikita. The evil, Satan, is also spirit. Hindi rin natin siya nakikita. Pero nakagawa ng masama. Ang mga anghel, hindi nakikita.
pero nakakagawa ng mabuti. Ating Diyos, hindi rin siya nakikita, pero tayo nakikita niya. Ganun din po tayo, ang ating kaluluwa. Na kung mawala, mamatay, mula sa alabok magbabalik, maging lupa ang ating katawan, ngunit ang ating kaluluwa ay mananatili. Tatanggapin natin ang pangako ng Diyos, ang kaharian ng Diyos na ipinapangako ng ating Panginoon. Sa hapon ito, na ating pinag-aaralan, na magpasimula ang ating Panginoon sa Kristo, ito ang sabi niya, bago siya magsimula ng kanyang ministry, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sa buhay po natin, hindi pa po huli ang lahat, magsimula po tayo sa oras ito na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Hayaan niyo po na kayo samahan ko sa isang panalangin ng panghingi ng tawad, isang panalangin, the prayer of acceptance to our Lord Jesus Christ, the prayer of so-called, so great salvation. Then tatanggapin mo ang patnubay ng ating Panginoon sa Kristo, ang banal na Espiritu Santo, na siyang gagabay sa iyo, na siyang magitatak mo pagdating na dumating ating Panginoon sa Kristo, the second coming of our Lord Jesus Christ, ay kasama ka sa maniligtas. Malapit ang bayad, manalig ka lamang at manampalataya at sundin mo ang panalangin ito ng buong puso. Kapatid, ulitin mo lang ang panalangin ito ng buong puso. Kumikit ka at minsan pa, ulitin mo po ang panalangin ito. Panginoon, ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan at pagkukulang. Humingi rin po ako ng tawad sa lahat ng taong aking napagkasalanan. At pinapatawad ko na po ang mga taong nagkasala rin sa akin. Inaalis ko po ang aking galit, sama ng loob sa aking buhay, sa aking kapwa. At ngayon, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas ng aking buhay at ng aking kaluluwa. Maghari ka po sa aking buhay. Maraming po salamat sa pangalan ni Hesus. Ako lang po ang mananalangin para sa lahat ng mga tumanggap at naniwala na nagpatay sa ating Panginoon sa Kristo. Panginoon, maraming po salamat sa lahat ng mga taong narito, nakikinig, tumanggap sa iyo, pagpalaan po sila. Mangyari po't maganap ang pangako mo, Panginoon. Buhay na walang hanggan at masaganang buhay. Long and satisfied life ay kanilang maranasan. Sabang sila narito, Panginoon, mangyari po't maganap ang plano mo na sila ay maglingkod din sa iyo. Turuan mo po sila at gabayan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Gamitin mo sila, Panginoon, sa lahat ng tao. Sa kanilang mga mahal sa buhay, hanggang sa kanilang mga kapitbahay. Panginoon, maghari ka po mula ngayon at magpakailanman sa kanilang lahat. Pagpalain po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Okay? So, maraming po salamat sa lahat ng tumanggap. Kumanda ka po at maranasan nyo ang pagkilos ng Diyos sa buhay niyo. Ano po? Hindi lamang yun. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Tandaan po natin, siya po ay makapangyarihan. Walang bagay na imposible po sa Kanya. Kaya sa lahat ng inyong pangailangan, lumalangin lang po kayo at tumingin sa Kanya at hindi pong maranasan ang kapangyarihan, ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa inyong buhay. Yun lamang po at marami pong salamat. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Praise the Lord.